Mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? Kaumi. At sa lahat po ng nag-spiritual, no? Purihin po si Yahweh at tapos na po ang ating kinasa kanina na Electrum Healing Oil full upgrade, no? Na may iba't ibang uri ng kahoy na pandipinsa, panggamutan, no? At Tribuilta na sinangkap natin. At may iba't ibang uri ng gemstone, no? Para ang gamit natin ay hindi madaling kapitan ng negatibong enerhiya. At sinangkapan ko din po siya ng mutya ng kidlat. Yan po. Yan, itong itim. Yan. Yan, sinangkapan ko po ito kasi ang mutya ng kidlat ay nakapag-boost po siya o nakapagpataas po siya, no? Sa tulong ni Yahweh, nakapagpataas po siya ng taglay, no? Sa panggagamot at pandipinsa, no? Para ma-boost yung lakas niya sa gamutan. Kaya sinangkapan ko po siya ng mutya ng kidlat na ganito ka kalalaki ito. Ganito. Yan. Kahit ganyan lang po kalaki ay napakabisa na po yan, no? Tulad po ng sabi ko po sa inyo, no? Napakabisa na po yan kahit gamunggo lang po yan kalaki ang mutya ng kidlat, no? Kahit gamunggo lang po yan. Yan lang, sapat na yan. Yan lang dalhin o yan lang ilagay sa garapa o ibaon sa ating katawan ay sapat na po yan na madipinsahan po tayo, no? Sa tulong ni Yahweh. Lalo na kaya itong ganito kalaki. Yan. Nilagyan ko po siya ng 3 piraso dito. Yan. 3 tipak. At may iba't ibang uri din na gemstone. Yan, mga bato. Para hindi siya madaling kapitan ng negative na energy, no? Yan. Yan, tsaka alam niyo naman po ito. Ito yung tinatawag na bahay, no? Para saan naman ito? Ito ay kontra sa usog, no? Mga palipad hangin, yan. Ito sa mga yung buyag-buyag, no? Sa Bisaya pa. Buyag-buyag, yan. Yan. Sinangkap ko po dito. Yan. Saan naman itong dipinsa? Pandipinsa sa kulam, mga barang, tigalpo, palipad hangin, usok, palatay, sugpit, pikpik, no? Or tapik, no? Mga aswang at laman lupa, no? Kumukulo din po ito o tumatagas ang langis nito pag may nasagap siyang negatibong enerhiya, no, sa paligid, no? Magamat minsan hindi po natin napapansin, no, na tumagas yung langis kasi minsan nasa bulsa natin, no, at hindi natin namamalayan, minsan nababasa na lang ating bulsa, no. Yan na po ang palatandaan na ang langis natin na dinadala ay tumatagas, na mayroong panganib na paparating, no? O may nasagap siyang negatibong enerhiya sa paligid, kaya siya tumatagas, no? Kaya siya magkagaganon. Kaya yung iba magtatanong sa akin na gusto nila makita yung pagkulo talaga, no? Hindi po natin yan namamalayan, mga kapatid, kasi nasa bulsa lang po natin yan, no? Magkakamalay lang po tayo kung mababasa yung bulsa natin, no? Kahit gaano kahimpit yung yung takip niya, tatagas po talaga yan, no? At mag-iinit siya, no? Tatagas po talaga yan pag mayroong negatibong enerhiya sa paligid. Yan. Pinul ko na po yung mga kasangkapan niya
mula sa iba't ibang uri ng kahoy, no? Yan, na mga kahoy na mga panggamutan at pandipinsa, no? Para sa panggamutan, no? Kasi dito kasi sa amin sa Siquijor ay wala po talagang ibang source dito kundi mga kahoy lang po talaga na panggamutan, no? Kasi kami dito, bihira kami dito sa mga mutya, no? Kaya minsan, kaya ang paraan ko po ay kumukuha po ako sa mga kalaper na mga mutya. Yan. Na may mga linya din sila, no? Katulad nitong mutya ng kidlat, no? Kinukuha ko po ito sa isang blissor, no? Kay Commander, no? Sa aming Commander Lipak, no? Sa kanya to galing. Yan. Kasi wala po talaga akong ibang makuhaan, no? Kundi sa source talaga, no? Yung linya talaga nila, kasi bawat kasi iba't sa atin, iba't iba sa ating mga kapatid, bawat isa sa atin sa spiritual may mga linya-linya yan. Sa akin, ang linya ko naman mga kahoy na mga panggamutan. Linya ko naman ito. Ako yung nagkakalap nito. Yan. Ako nagkakalap niyan. Kasi linya ko yan. Yan yung linya ko. Meron naman mga mutya dito pero bihira lang ipagkaloob, no? Bihira lang. Di kagaya sa Mindanao na marami talaga na mga mutya doon na makagamit talaga sa pagkasa ng gamit, no? Makagamit siya sa spiritual panggasa talaga, no? Kaya kumukuha din po ako doon, no? Bumibili din po ako sa kanila para lalo pong lumakas yung gamit natin, panggamutan man yan, mga bao man yan na kinasa o ano pa man, sa tulong ni Yahweh, no? Para lalo po siyang lumakas po siya lalo, no? Kaya yan po, yan. At saka ang lana naman ito o oil nito ay yung normal lang na niyog. Kasi wala pa kasi akong mapagkukunan ng mga bao na isang mata, kasi kakabago pa talaga na bagong kasa pa talaga. Kumbaga nagpapa-recover pa ako, no? Kaya ayun, nag-iipon-ipon pa muna para makabili ng mga bao na isang mata, no? Para lalangisin, at saka yung bao niya gawin nating medalyon, no? Kaya natural muna na niyog ang ating nilangis, no? Pero kahit natural po siya, mga kapatid, hindi ibig sabihin na natural lang yung niyog na nilalangis natin ay wala na po siyang bisa, no? At hindi na po siya nakakatulong kasi natural lang, no? Diyan po tayo nagkakamali, no? Kasi dito sa amin, yung ginagamit namin silangan, no? Alam niyo po yung silangan na lubi, yan po yung ginagamit namin sa paglalangis. At may procedure po kami o may ritual kami na kung paano kunin namin yun, kung paano namin kunin. Kahit silangan lang na niyog, yan yung nilalangis namin at hinahaluan namin ng mga ordinary. Yan po siya. Ito po siya, no? Ordinaryo man po siya na na langis, pero babawi po ako sa mga kasangkapan, mga mutya at iba't ibang uri ng kahoy, no, na mga panggamutan. Kayo na lang po bahala, no? Mag-alaga sa oras na makakuha kayo nito,
nasa inyo na pong kamay. Kayo na pong bahala. Pag malapit na po siyang maubos, kayo pong bahala kung bibili po kayo ng niyog na walang mata na langis. Pwede niyo po tubil dito o pwede niyo po ilagay dito, no? Or bao na isang mata, no, na langis. Pwede niyo po ilagay dito. Basta wag niyo lang pong paubusan, no? Wag niyo lang po paubusan ang buting ito, no? Ang gamit nito. Yan po. Kasi nasa pag-aalaga niyo naman po yan eh. No, nasa pag-aalaga po natin yan. So ordinary lang kanyang oil. Kayo na lang po bahala, no? Kayo na lang po ang bahala mag tubil nito ng bao na isang mata o walang mata na lana, no? Kayo na lang po bahala magdagdag kung sakali mang kunti na lang ang matira, no? Basta wag nyo lang pong paubusan. Yan po. Kasi hindi naman basihan, no? Na kung tulad po sabi ko kanina, hindi po basihan yung natural lang na lana, no? Nasa pa rin yan, pagdadala natin at pagsurod natin sa tagubilin, no? Nasa pag-alaga po natin yan, no? Kasi kahit kami dito mga kapatid, yung langis lang talaga namin dito kung hindi man kami makabili. Halimbawa ako, hindi ako makabili ng mga bao na walang mata kasi may kamahalan talaga yan, no? Para langisin lang at saka yung kuha niya, bao niya, gawin nating medalyon, no? May kamahalan talaga yung langis niyan. Kaya yung ginagawa namin, kumukuha kami ng silangan, no? At saka normal na niyog na laglag, no? Kasi laglag talaga yung ginagamit namin na niyog. Kasi para sa amin yung laglag panggamutan yan, no? At saka yung inaakyat, yun ang pandipinsa, yun ang nilalagay sa mga kargada. Kaya may procedure po dyan mga kapatid kung paano yan paano yan isagawa, no? Kaya yun po, yan, dito na lang po babawi sa mga kasangkapan. Yan. At sa harap po niya, ito po yung harap niya, the Holy Name of God. Yan, medyo hindi na nagbablur siya. Yan, the Holy Name of God. Yaw. Yan, nagbablur talaga siya. Yan, mandipinsa panguntra revuelta. Yan. Yan, kayo na lang po bahala magpatunay nito sa oras na ay makarating po ito sa inyong kamay, no? Kayo na lang po bahala magpatunay. Kasi mahirap naman kung ako yung magpapatunay na mismo sa akin nanggaling yung salita. Mas mabuti yung sa inyo po nanggaling, no? Kung ano po yung pakiramdam ninyo sa oras na nagamit ninyo, na inom nyo man ito o ginamit nyo ba sa panghilot, ginamit nyo ba sa panggamutan. Yan, kayo na po mismo ang magpatunay nito. Wag nyo lang pong ipagkait sa akin yung mga patunay, no? Dahil yan naman po ay para po sa kanyang kapurihan, no? Para po sa kapurihan ng ating Diyos na si Yahweh, no? Yan, kayo na po ang bahala magpatunay nito. Ordinary man ang lana nito, kayo na po ang bahalang mag tubil nito, no? Sa oras na ito ay kunti na lang. Huwag nyo lang pong paubusan, no? At kung wala man kayong niyog,
na kung malayo kayo sa Nyugan, yung iba malayo talaga na hindi nyo talaga kung minsan may mga trabaho kayo at hindi nyo magawa ng mga paglangis kayo, pwede naman yung mga ordinaryo lang, no? Ordinaryo lang na nyug yung ilagay nyo dito, no? Pwede naman. At saka kung kuan talaga ay bumili po kayo sa online, no? May marami namang nag-online diyan na mayroon silang mga nyug na isa mata, no? Na langis, no? Tignan niyo muna kung legit ba yung nag-online na yan, no? Tignan niyo muna, no? Obserbahan niyo muna bago kayo kumuha, no? Yan po. Bago kayo kumuha ng langis sa kanya, obserbahan niyo muna yung tao na yun, no? Tsaka tulad po ng sabi ni Commander ay madali lang mong sabihin, no? Na ang langis nito ay niyog na walang mata, no? Galing sa niyog na walang mata. Pero sabi niya, pangluluko po talaga yan, no? Totoo po yan. Isa po yung panluluko na kung pagdiinan natin yung ang nilagay natin langis dito ay niyog na niyog na walang mata, no? Sabi po tayo na totoo na ito yung niyog na ginagamit ko, isang ordinary lang, yun. Yan talagang tama para maintindihan po ng mga kumukuha, no? At sila na lang pong bahalang lagay ng mga niyog na walang mata na langis, no? Sila ba yung bibili, no? Para ilagay dito, no, sa garapang ito. Yan. Bumabawi na lang ako sa mga kasangkapan, no? Yan po. Yan. Babawi na lang ako sa mga kasangkapan. Yan. 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 Babasbasan na lang po ito, no? Babasbasan na lang. Sa mga kukuha po, mag-PM lang po sa akin, no? Mag-PM lang po sa akin sa Messenger, no? At saka dahil sa normal lang yung niya, yung langis niya ay babaan po natin ito ng presyo, no? Babaan po natin ito ng halaga kasi yung langis niya ay normal lang naman, no? Kasi ang kuan ko po talaga nito mga kapatid ay talagang libo po sa akin ito, no? Kung ang nilalangis ko ay yung nyug talaga na walang mata, no? Libo po talaga itong kuan ko nito. Dahil normal lang siya, babaan ko po siya, no? Kunti, no? Makaka-afford po ang sino man na kukuha sa akin ito, no? Makaka-afford po. Makakakuha po, no? Sa akin ito, na kahit sino po. Kasi abot kaya lang ang presyo, no? Hindi lalagpas sa 700, no? Free na po yan, shipping, no? Free, i-PM nyo lang po ako, no? Doon po tayo magkuhan sa Messenger, mag-usap, no? About sa kung paano ito mapadala. Ang papadala natin ito ay GRS LBC,
Yan po ang available dito na pagpapadalhan ko po ng gamit, no, kasi ang GNT malayo-layo pa po. Malayo po dito yung GNT. Ang malapit-lapit lang dito sa amin sa isla ay GRS lang talaga at LBC. Yun na talagang pinakamalapit dito na pagpapadalhan ng gamit para makarating po sa inyo yung gamit saan man po kayo naroon dito sa Pilipinas, no? Yan po mga kapatid, kayo na po ang bahala nito, mag-alaga. PM ko po kayo kung paano ito gamitin, paano sundin yung mga tagubilin, no, para madala nyo po ito ng maayos, no? Yun po mga kapatid. Yun lamang po mga kapatid, no? Yan. Sa ngayon ay nagpapa-recover pa po talaga ako mga kapatid, kasi kakarating ko lang po nung isang araw, no, dito sa aming isla secure, no. Tsaka naghahanap pa po ako ng mga iba't ibang uri ng mutya, no, na isasangkap ko pa o idadagdag ko sa mga kasangkapan ko na natira dito sa amin, no. Kaya ito lang muna sa ngayon ang nakasako, no. Ito lang muna sa ngayon. Yan. Yan, try nyo po. Pwede po kahit sino, pwede po magdala nito, kahit bata, matanda. Pwede po. Lalaki, babae, pwede po. Wala pong ano. Basta sundin nyo lang po ang tagubilin. Try nyo po. Lalong-lalo na po sa inyong mga pamilya. May pamilya kayo na kailangan yung dipinsahan laban sa mga itim na mahika. Kasi hindi naman natin yan hindi po natin yan malalaman kung kailan sila atake sa atin. Tsaka wala silang pinipili, no? Kahit ano pa man kasarian natin, no? Wala silang pinipili. Pag sila na yung umarangkada, yung kasamaan na, wala silang sinasanto, no? Kaya dapat may panangga po tayo, no? Kasi isang bisis lang po tayo gagasto, no, para sa ikakaligtas po ng ating buhay. Isang bisis lang po. Yan. Para po sa ikakadipinsa natin. Yan po. Sa naniniwala lang po, PM po sa akin, no, kung paano ito gamitin, paano ito dalhin, no, para mag-guide ko po kayo, no. Maraming salamat po, and Yahweh bless us po sa ating lahat.